Ito naman po ang sinabi ni tawag nito ni the Department of Justice Secretary Remulla. Ang sabi niya po, dapat daw ang may custody kay Guo IC ay ang Bureau of Immigration. Well, after everything is cleared, sabi niya. Kasi meron siyang immigration-related cases. Yun po ang belief niya. Parang hindi ako naniniwala ron. Siyempre, ang immigration case niya po, siya foreigner. Okay. Pero yan, kaso yan. So, kailangan patunayan pa yan. Pero meron din siya kaso ng, kahit foreigner ka, pag gumawa ka ng human trafficking dito, di ba dapat mas mangunguna yung kaso mo ng human trafficking? Rather than yung falsification ng documents. Ang sabi niya kasi, immigration cases should take precedence over other cases. So, yung BI niya, ewan ko, anong opinion nitong si Jonathan dito? Good morning, sir. Kailangan daw BI ang may hawak custody. Kanino? Immigration. Kay Alice Guo for violation of immigration. Secretary Boying, they take precedence. Being ang illegal alien. Tapos, nakakuha ng Filipino passports. May criminal yun. So, yung illegal alien lang ba yung kaso? Fake passport, saka falsifying ng nationality. Ayan. Patong-patong to. So, that immigration daw dapat Pero yung mga kaso na yun, non-bailable din daw. So, talaga may kulungan yung BI? Meron. Baka ilagay sa NBI or somewhere else. Diba? So, kailangan daw po sa immigration, kailangan humihingi ng go signal bago dalhin to sa mga ibang courts. Yeah. At hindi doon sa, not the other way around. Naka-detain po ito si Go kasi sa PNP. Custodial Center. Pero gusto niya, sana sa Senate daw na yung Senate at saka House, medyo nasa lower na yan. Hindi, sabi ni Model, immediately. Yeah. She should have been brought to the Senate. That was before. May kaso. You have to talk to the courts. Sabi po ni Francis Tolentino, ewan ko ba kung ano. Dapat daw, kasi ang Senate lang ang mayroong arrest warrant dito kay Go. At that time. Ngayon meron Hindi yun daw Tarlac Capas Court, violation ng judicial rule. Yeah, but you have to petition pa yung mga gano'n. At saka yung tungkol doon sa judicial rule na yan. Marami kasi lawyer ngayon sa... Nagsalita na si Ombudsman Sabi niya, yung Tarlac is okay. Yung sa RTC. So hindi na yan daw. Pag government official daw kasi, hindi daw pwedeng sa ibang region yan other than where the official holds office. So, hindi pwede sa Kapas yung kaso, kaya illegal daw yun. Yun ang argument ni Tolentino. Marami naman lawyer sa Senate. Hindi, you talk to the Ombudsman and to the ganon. Oh, yes. Kasi ang nag-file kasi doon sa Tarlac was the Ombudsman. Okay. Pero mayroon din kasing case sa Ombudsman. Yeah. Kasi ang paniwala, government official siya. So ano ba estado ngayon ni Alice Go? Filipino na government official? Ano siya? Anong pangalan? Foreigner na fake government official? Ano ba estado niya? No. Hindi maliwanag Maliwanag. Siya ay nag-acquire ng Filipino citizenship by fraudulent means. So foreigner siya. At this point in time, kailangan i-ano mo pa yun I-prove mo pa yun. So ano nga ngayon? Hanggat hindi pa napuprove yan, ano estado niya? She remains a person holding Philippine passport identities. Yan, identity. And number 2, she was elected.
And she remains, Suspended lang siya ngayon. she remains suspended lang. Hindi, Hanggat hindi siya natatanggal, o May hanggat... mga naglalagay, dismissed o former. That's not true. No. That's not true. There is a co-warranto case. Okay. So, kailangan desisyonan din yun. So, yun ang workout dyan. So, ang dami niyang kaso. May kaso sa ombudsman kasi official siya. That is why it is... Government official siya. That is why it's called a legal quagmire. Quagmire. Ang gulo nito. Talagang mahirap makawala sa quagmire. Mahirap makawala sa quagmire. Whatever we now say... Kasi ngayon lang nangyari sa atin dito. Yes. Wala pang nangyaring ganito dito sa Pilipinas eh. Kaya lahat nalilito eh. Kaya Kailangan daw nasa Bureau of Immigration siya. Sabi ni DOJ Secretary. Sabi naman ng Senado sa amin siya kasi dito lang may arrest warrant. Kasi hindi naman valid yung arrest warrant na galing sa kapas. Okay, maganda yung sinabi mo. Sabi naman ng ombudsman, hindi. Yung kapas ang Maganda yung sinabi mo, legal quagmire. Ako inisip ko, Gordian knot. Diba? Yan yung... Yeah. Now, meron bang opisina o tagaputol ng Gordian knot gaya ng ginawa ni Alexander the Great? Hindi ba si Secretary Boying yan or the Supreme Court or something? Hindi, ang court na magdi-decide. Talagang ikat na kasi para maliwanag. The courts will have to... They have to work... In other words, they have to work with the courts. Ang court na magdi-decide dyan. Ano yan? Kasi And who will work with the court? Kasi may mga criminal charges siya. Meron siya criminal charges. Meron din charges ang COMELEC sa court. Meron ding charges sa ombudsman. Kaya nga meron din kaso sa BI. At paano yun? Sa Senado. May kaso. Nagkagalong-gano'n na. Kaya nga it behooves on the units, DOJ, the ILG, etc., to work with the court. Tanggalin siya sa quagmire. Kasi, the courts have to be worked out. Yung, kung halimbawa, sinasabi nila yung pagpa-file, wrong filing yung nasa Tarlac, isa yan. Okay. So that has to be decided upon. Pagkatapos, yung issue tungkol dun sa Senate ba o PNP, custodial, yan. Another issue, yung pumunta ka dapat sa Quezon City, yung kay Kasiong, dapat doon siya sa Quezon City Jail. Yung mga ganun. So, all of these things will have to be resolved with the courts. Okay. Pero that will have to also not be trumped by the public's right to know. Ayan. Yan. Importante yan. According to the Senate. Ito po, nagkakaroon din ng hindi kulang na synchronicity. Yeah. Ang sabi po kasi ni Ombudsman Samuel Martires, okay? Ang jurisdiction daw ng graft cases against Alice Go ay ang Kapas RTC. So si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, while medyo may maganda yung footwork nito eh. Si Sec. Ginalingan yung footwork. Nag-offer sila ng assistance. Yan. Ang DOJ offer assistance to prosecute the charges against Go. Kumbaga, tutulungan nila yung ombudsman dito sa graft case. Okay. Pero at the same time, sinulatan niya, offering his services. At the same time, sinulatan niya, sinabi niya na parang hindi ako payag na sa RTC yan. Dapat yan sa Sandigan Bayan. Kasi graft case yan against a presumed mayor of Bamban. Ayan na naman, naglagay ka pa ng bagong adjective. Presumed naman ngayon. Alam mo kanina, suspended, dismissed, presumed. Bago lahat. Ano siya? So, ano pa rin siya? Kasalukuyan. Nagkaroon kasi mayor ng pa rin. Nagkaroon kasi ng konting iskisan ng konti. Okay. Kasi nung umpisa, nung nag-file ang ombudsman sa RTC sa Tarlac. Merong statement ang DOJ na wrong filing. Ganon. No. So ngayon, kailangan merong konting tsatsayta.
Medyo. Wrong filing. Nagchat-chat tayo na para... Kasi po, ang ombudsman ang nagtanggal sa... Senate. At yun ang may authority. Yes. Ang ombudsman tinanggal si Go sa kanyang position as mayor for grave misconduct. Yeah. Tinanggal na. Administrative case. Suspended yan. Suspended. Suspended lang, hindi tinanggal na. Hindi, Removed from office. No, suspended. Hindi, yun Suspended na nga ang lang. ating ano. Okay. Kasi, yan nga eh. Pero ito, so graft case, Graft case. presumed mayor. Okay. Paano kung manalo yung COMELEC doon sa kanilang kaso? Hindi na siya presumed. presumed. You were never a mayor in the first place. Sa, anong tawag ng quo warranto? Warranto. Okay? Meron pang ganung kaso? Meron. Ano ngayon ang mangyayari dito sa graft case? Ah. Hindi ka nga mayor eh. Paano ka magkakaroon ng graft case? Yung graft case po para sa mga opisyal lamang ng gobyerno. You were never a government official. But for, Ano for that to happen, the COMELEC has to rule. Yan ang sinasabi ko. mangyayari? Hindi. Tuloy pa rin yun. Kasi ano pa rin yun eh. Misuse of government funds. Kasi ginamit niya government funds while she was While she was in presumed, office. Hindi nga, ano na yung kaso niya ngayon ng graft? Kung manalo si COMELEC na you were never a mayor in the first place. she will still be charged. Although, hindi na siya Ano na, theft, robbery na yung kaso, hindi na, parang gano'n. Hindi na malversation of funds. malversation of public funds. Pwedeng ganon na yan. Babago-bago. Hindi ka naman mayor eh. Ba't mo ginagalaw yan? Kaya po ganito ang tema ng discussion ng Karambola. Gusto lang namin ipakita, hindi nag-uusap itong mga ito. So in a way, tama si Sec Boying na Yan dapat BI immigration ang umayos muna nito. Yung kanyang citizenship. No, because Kasi from doon there, mag-umpisa stems, eh. doon mag-umpisa. magsisimula and from there, tsaka makakaruling yung mga iba. Yung mga iba. With regards to the other child. Hindi, nag-uusap-usap ba sila? Ay, hindi ko lang Ito na nga, nag-uusap sila. Eto, sa media sila ngayon nag-uusap. Kaya, I think what will happen now, You should sit down, kasama dyan ang PAOK kasi may criminal din. Oo. Ano yung criminal? Human trafficking. alam mo to sitwasyon Ang nito. dami. Alam mo to sitwasyon meron nito. pang ganun. Parang ito yung sitwasyon na sinabi ni Presidente na yung doon sa state, sa zona, wala nang pogo nagkagulo Oo, na. nagkagulo na. Paano i-implement yan? Paano Kanya-kanyang lakaran. Ano yung transition effort? So, And then- nagkaroon ng workout. Sumausaw pa yung Senado. Ayan. Yan ang problema rito eh. So, ngayon, gayon lahat, I will assume. Ako naman, I will assume. There will now be a all units conference to be presided over. To be presided over by the executive secretary. Dapat po isang boses lang. Presided over by the president. Isang boses lang ang whole order. magsasalita. Pagkatapos, coordinate na yan. There will be an Ang gulo. all units discussion, workout to be presided by the executive secretary and former Chief Justice. Thomas Bersamin. Ayun na. Yun na proposal mo. Ano ang Ayan. ano bang bastonero, isang doon. hindi lalatag kasi lahat yung mga issues. Ito yan. Kasi pati Maganda yan, senador, maganda yan. sumasaw, may opinion din yung, may legal opinion Meron din. din sila. Ang senador na hindi naman advogado. Yun ang problema ko doon. Ito to. ilalatag lahat yan. And then Meron naman siyang I think abogado. this will also put a stop to the inquiries in aid of legislation kasi executive function na to executive and judicial function. Ganito po kung bakit importante ito. Kasi ang isipan ng ating gobyerno, hindi lang si Alice Go ang gumawa. Yes. Yes. So meron pa ibang ganyan. Kaya sila naggaganyan. Kaya sila Ganito ang nangyayari dito kay Alice Go. Ibig sabihin, lahat pa ng ibang makakasuhan ng ganyan, ng similar, closely, similar cases. Ganyan din kagulo? Aba, we should, palagay ko, sabi nga nila ng idiom, put our acts together. Sabi, baka gano'n ang kailangan Ang inaalala ko lang, baka may mga ilang sektor dyan na talagang
magandang ang ilabas sila Alice Go lang at Ong ang talagang may kasalanan dyan. Sila na lang ang anuhin nyo. Andikdikin. Ginugulo lang. Ang dapat na gawin dyan, ginugulo. we have to put our acts together. Alam mo si Cassandra Ong, kung sakaling totoo yung nagpapapatay, siya nagpapapatay? Oo. Do you think? Pinapapatay niya. Do you think? Tsaka May criminal syndicate behind this na kayang pumatay ng ganon. Kung totoo yung sinasabing may 12 Let us put our acts together. Do not put your axes on the back of... Ay, patay. Palakol sa likod. Palakol sa likod. Wag. si BBM naninibak na eh. Huwag niyong palakulin ang mga likod na mga... Pero maganda yung sinabi mong senaryo. Parang si Sec Lucas Bersamin ngayon na talagang ilatag yan. Okay, ito. Parang basketball yan May kumumpas. At least on the part of the executive department kasi kailangan sabihan niya yan ano ba? What is it that you have? Di bali na yung senador, bahala na sila. Hindi, they have their own. Yung mga lawyers kasi independence tayo. Mag-work out. Bahala kayo sa buhay nyo. You go to the courts if you want to have anything to do with the court. Pero ganito kasi, kaya yung tungkol sa Senado House, pag nagpatawag sila, dapat mag-trump yung na-desisyonan, sorry, hindi makaka-appear muna dahil aayusin muna ito. Magagalit na Senado. Iko-contempt pa yan pag hindi sumunod. No, that can be once there is already all units work out, then they can already advise in a friendly manner ang Senate and the House. We wish to advise you that the following had been worked out. In a friendly manner, hindi siminit. Walang ganon. Nag-uusap din daw si Ombudsman at saka si Senator Risa Hontiveros. Yes. Bakit kailangan kausapin ni Ombudsman? Kasi magpaalam din siya doon meron din kasing maingay. Yes. Eto po, meron pang isang kaso. Graft pa lang yan, Yung pinag-uusapan. Wala pa tayo doon sa iba. Wala pa. Merong human trafficking. Okay. Ano na daw po yan? Submitted na and will be filed with the Ombudsman. Yan po ang sabi ni Justice Secretary. Bakit sa Ombudsman? Yung human trafficking. Kasi ang presumption daw, nangyari yun nung siya ay mayor pa ng Bamban. Presume nga Babalik na naman tayo doon sa Comelec. Yes. You were never a mayor to begin with. Yan. Kawaran to. So kung may presumption na mayor siya, doon muna. Kaya ngayon, Ombudsman, doon muna. Anak ko, gulo nito pare. Kaya si Joel, baka dapat mauna muna yung, ano ba siya talaga? Yun na nga, kaya mayor ka o hindi ka mayor? Hindi. O foreigner ka o Pilipino ka? Hindi, kaya nga mauuna yung sinasabi ni Parang Joel kanina. Desisyonan muna natin to. Ano ba to? Foreigner ba ito o ano ba to? BI muna. Once na foreigner ito. Na fake lahat. Lahat yan. Criminal lahat ng kaso mo. Yes. So wala nang Sandigan Bayan, wala nang Ombudsman. Baka tama yun. Baka tama yun Baka tama si Boying doon. Na ganun. Decision na natin to. Ito ba foreigner o hindi? Ito, foreigner ka lahat. Pati yung Comelec mo, tapos ka na. Foreigner ka Ang kinatatakot daw po ng Department of Justice, yung kampo ni Alice Go at iba pang Pogo, talagang ginugulo itong... Yan yung sinasabi ko. Yan ang sinasabi natin. Sinasabi po ni malaking makakatulong sa mga... Because that will delay the proceedings. Ayan. Kasi ngayon may halong emotion to. Yes. May halong galit ang publiko dito sa mga ginawa nila. Parang binaboy-baboy lang ang Pilipinas, di ba? Kayang-kaya nyo palang gawin sa amin yan. At saka kung ano pang ginawa nyo, ginulo nyo yung mga subdivision. Alabang, di ba? Mga ganon. Multinational. Saka, Remanville. Remanville. Sige, hindi, wag. Pinagbihis nyo lahat yung mga nasa hearing. Oo. Dati hindi naman nagbibihis ng ganyan katitindi. Kailangan pa mag-beauty parlor. Beauty parlor. Ayan. Nang weteng. Ayan. May ganyan po na halo. So, kung pag-iisipan mo, parang strategy, i-delay mo na lahat. Guluhin. Mag-cool down. Mag-cool down. Tsaka natin, ayusin yung kaso ni Alice Go. Yan. Ayan.
So, ang pinagpipilitan po ngayon, ma-resolve daw yung mga cases sa lalo madaling panahon. Yan ang sabi ni Remulla. Act swiftly because time is of the essence. True. We cannot allow dilatory tactics. Ano ba yung dilatory? Nandidila? Yes. Dilatory. Ha? Hindi naman, Hindi naman siguro. Labas kayo ng labas ng dila eh. Dinidilaan nyo lang kami. Para sinasabi nyo, binababoy nyo lang ang Pilipinas eh. Meron kasi motion po, itong mga lawyer ni Alice Go, na buksan ulit yung preliminary investigation. Nako, yun. Ayan, nakita mo na. Yan na yung dila. Dilatory. Kaya daw po, kailangan gawin yan para makapag-file sila ng counter affidavit. Nag-file na kayo eh. Hindi raw Pinirma tinanggap na eh. Hindi raw tinanggap eh. Hindi raw tinanggap. So, kasi po, ang preliminary investigation, DOJ. Sa Pero fiscal. ang ombudsman, meron din preliminary investigation. Ano yan? Kaya si Boying, sinasabi niya, Mag-usap tayo. baka pwede tayo magtulungan. Uncle Sam, mag-usap tayo. Ang presumption kasi, mayor pa siya, kaya ombudsman. Yes. So, pero kung mag-decide ang Prosecution. baka nga yung BI, muting academic na yung COMELEC. Pag wala na. Ng BI, Yun na. Fake ka na talaga. So, lahat. Hindi na. From the very start. Warrant to na mayor. Ano yun? Workout. Wala na yun. Basta yun. Okay. Yung dilatory tactics ninyo, tama na yan. Bakit? Porque ba't naging doppelganger yung Doppelganger. Hindi meron ang gulong bago si dating Senator Ping Lacson na nababalitaan. Balita lang naman. Natatakbo uli. No? Balita lang naman. Bigla lumabas ngayon na espiya raw to si Alice Go. Naku, lumalim na pare. Sa dating, sa ano kasi, sa The demeanor, manner of by which answering, she's been answering questions. how she presents herself. Big sabihin, trained. As a matter of fact, di ba kahapon sinabi na natin, paring Conrad, na itong si Alice Go at saka yung Linda Sun, na nating aide ni Governor Cuomo sa at saka New York. ni Governor ay parehong spy. May president to. Ang magandang branding yan kay dating Senador Lacson kasi syempre kilala siya bilang intelligence guy, investigador. So ang nananawagan daw po si dating Senator Lacson sa ating intelligence community. Yes. So deeper background check. Why not? No, dapat lang. Wala namang mawawala. Bakit hindi? They haven't done that. They are not doing that. As a that. matter of fact, all. Hindi lang si Alice Go. Cassandra Ong, Sheila Go, pati yung mga sinasabi mga kamag-anak, at saka yung mga sinasabi na na tumutulong o yung mga nandoon sa listahan ni Cassie Ong na incorporators doon sa... Ang nagsimula po kasi nito yung PAOK. Sila nagsimula nitong kaso na to, Alice Go, na dinampot ngayon ni Risa. At nag-ingay. Ngayon, kung hindi raw na-discover ng PAOK, ito sabi ni Ping, imagine mo, mayor, magko-congressman, mag-gobernador, magse-senador. Napaisip ako parang Manchurian. Yung mga lang hawak niya na yung mga ganong klaseng power. At kwan siya. Maya, senador na siya. Foreign government. Ikaw pala si Alice. Para naman yung pagsundo ni Benhar kay sa Benhar Abalos sa kay. Hindi pwede. Ikaw pala si Alice Go. May detrip po ako, kapag-alala. Huwag kang mag-alala. Pero that's a very chilling thought. Umabot sa Kongreso, Senado, because gano'n naman nangyayari. At hindi lang daw pa, may actual na mga cases na ganyan na nangyayari. Yung mga spy, rubbing elbows with the high and mighty. Powers that be. Hindi selfie lang yan, yung tunay talagang ganun May bulong sa tenga. Kaya nakakatakot Ha? Sa akin, ako yung... Baka naman
inasikaso na. Baka naman may na pinatatamaan na si former Senator Lacson siya. Sino ang pinatatamaan? Ewan ko. Nandyan na. Mukhang merong laman ng iyong pangungusap, kaibigan. Bakit niya sinabi yun, bro? So may mga grupuhan na kayo. Oo. Kumakalat sa buong Pilipinas. Kasi nga, di ba meron nga na-discover, yung palang mga fake birth certificates, kung saan-saan nangyayari. Kung meron ganun na fake birth certificates na nakakakuha ng Philippine passport at saka iba pa, na nagiging Pilipino talaga sila by documentation, by medyo mabigat yan. Ako, tama pala yung kaibigan ko si Rapi Alunan, talagang tayo na-infiltrate. Yung mga sorbetero dyan. Hindi na sorbetero. Walang sinasabi si Senator Lacson na sorbetero. Sabi niya, umaabot congressman, senate eh. Business in business. Yung mga, so hindi na sorbetero, yung mga masisikip na Amerikano. Hindi. Alam mo, magagalit na dyan sa iyo dyan si Teresita Angsi. You are nagiging xenophobia na yan. Xenophobia na to. Nagpasalamat daw si fired or dismissed. Immigration Commissioner Norman Tasinco. Sana daw yung mga tauhan ng Bureau of Immigration, tuloy-tuloy lamang na magtrabaho para sa interes ng publiko. Above their own interest. Tuloy-tuloy nyo lang yan. Naks. Thank you. Okay. Kasi mong panahon ko, interest ng public over and above my personal interest. Di ba? So, tuloy-tuloy nyo lang yan. Motherhood statement naman. Parang hindi. Inapi nga tayo, tinanggal ako eh. Pero dahil kahit ganyan, tuloy-tuloy lang tayo. Naintindihan ko. As public servants, you must continue to work solely for the interest of the public. Kita mo na? Konti na lang, tunog na. Be guided by tunog na ng mga violin na susunod dyan pag ganyan. Be guided by the BI principles of professionalism, integrity. Yan yung mga nakapaskil dun sa counter pag dumadaan ko sa and patriotism. Ayun. Ang gusto na nga po mangyari ng presidente dyan, buwagin na raw yung buong bureau na. Bubuwagin na pala. Parang hopeless na raw eh. Ha? Ang lala na raw ng kultura dyan. Ewan ko ba, bakit nagkagano? Di naman. May mga what could be the explanation? Hindi, yan ang sinasabi. Kasi may mga nakakausap din naman tayong government officials at privately, yan ang sinasabi ng presidente. Ano ba nangyari dyan sa bureau na yan? Nagkaganyan. Well, from the start, talaga pong maraming racket. Ako. Sa bureau. Diba? Hindi naman ngayon lang yan. Hindi lang ngayon yan. Noon pa po yan. Grabe naman. Foreigner, okay? Pupunta rito. Bakit dyan sa Makati Avenue, ang daming bar, puro foreigner ang may-ari? Paano nangyari yun? Paano mga foreigner magpupunta Padre Burgos. Padre Burgos. All the way. Yun na nga sinasabi natin hanggang poblasyon. Paano yan? Paano nangyari yan? I don't know. Yan nga yung... May blessing ng BI, ano yan? Ito na nga ang problema dyan, di ba? Yung anti-dummy law, hindi na nasusunod lahat yan. Yung mga permitting, alien employment. Pero yung mga legit. LGU na yan pag ganyan. Ito problema ng mga foreign executives dito sa atin. Yung mga legit na executives, ayaw nilang bigyan ng work permit. Tapos itong mga to... Ang gagawin niya mga yan, magtatrabaho dito... Tapos pupunta Hong Kong. Tapos punta na Hong Kong, lalabas, tapos babalik. Bakit ganoon? Kung sino pa yung mas kailangan natin, yun ang hindi nila natutulungan. Yan ang sinasabi natin sa... Technical guys to, mga engineers, scientists. Yan sinasabi natin sa DTI at saka sa Department of Labor. Di ba? Tignan ninyo na mabuti. Kasi ang dami natin sinasabi na kailangan maging business-friendly tayo, etc. Sa Vietnam, ease of doing business. Dito daw, sabi ng mga kaibigan ko, hindi na ease of doing business ang ginagawa natin. Cost of doing business. Kailangan magastos. Ease of doing business doon para medyo maliwanag, simple lang, etc. Dito, cost. Cost of doing business. Ang isipin ng investor. Naku, magastos. Naku, patay ako. Punta muna ako sa Vietnam kasi doon, isang usapan lang, ito na,
Tapos na, magbula sa barangay hanggang sa taas, ayos na yung aking permit. Dito yan. Sa umpisa pa lang, 34 na. Kaya po principles of integrity, Yan! professionalism, and patriotism. Nakapaskil sa mga sa immigration counters yan. Nakikita ko yan. Oo. Bakit hindi? Kaya nga gusto daw ni BBM. Buwagin. Buwagin na yung start from scratch? Like the Phoenix? Ganun ba? Meron ngayon, ito kasi sa immigration tsaka yung Defense Act natin. Mga Jurassic Acts to mga ito Hindi pa napapalitan. There is now a move in Congress na matagal na ito. Hindi rin napapasa. Yung tungkol doon sa amendment of the Immigration Act. Yan. Kailangan. Ayan, Isipin mo, yung may racket sa Europe, naipalabas niya na nasa Pilipinas siya at may record siya sa Bureau of Immigration. He was never here. Pero nakatatak. At nasa computer. Nasa computer, ha? So, hindi lang... Nasa system. Para yun, to aid him, in his case in Europe, na nagpunta ako Pilipinas dito. Ano ba sinasabi nyo? Ayan merong ng BI. Galing ako doon, nagbakasyon nga ako doon. Kayang gawin yan sa BI, sa Bureau of Immigration. Nakakaiyak naman yan. Yan yung professionalism, integrity, and patriotism. Yan yung galing. bad influence talaga ang BI. Sa business.